Sir, may bad news po. Cancelled na lahat ng flights pa Cebu. Bungad ng sekretary ni Michael sa kabilang linya. Anong cancelled? Hindi pwede. May meeting ako bukas ng umaga. Importante yun. Alam mo yan. Iritableng sagot ni Michael habang hinihilot ang kanyang sentido. Napatingin siya sa bintana ng kanyang opisina. Kitang-kita niya ang malakas na buhos ng ulan at ang mga puno na animong sumasayaw sa hangin. Pasensya na po sir, pero pati po mga private planes hindi pinapayagang lumipad. Masyado pong delikado. Paliwanag ng sekretary niya. Fine, gagawa na lang ako ng paraan. Mabilis niyang pinatay ang tawag at kinuha ang kanyang coat at laptop bag. Hindi pwedeng hindi siya makarating sa meeting na yon. Kung hindi siya makakalipad, magbabarko na lang siya. Kaso, bago siya makasakay ng barko, kailangan niya munang makarating ng Batangas Port. Nag-book siya ng ride pero dahil sa baha at traffic, halos 1 oras na siya naghihintay ay wala pa ring tumatanggap. Sa sobrang inis, nagpasya siyang mag-commute na lang. Nag-jacket siya at sumugod sa ulan para makarating sa Cubao. Basang-basa ang sapatos niya pagdating niya sa terminal. Buwisit naman oh. Bulong ni Michael habang naglalakad sa maputik na kalsada papunta sa terminal ng bus. Ramdam niya ang lagkit ng damit niya sa katawan at ang lamig ng hangin na tumatagos sa kanyang balat. Maraming tao sa terminal at halos lahat ng yon ay gustong makauwi dahil sa sama ng panahon. Habang naglalakad siya, panay ang tingin niya sa kanyang relo. Malapit na ang last trip papuntang Batangas. Kung maiiwan siya, talagang wala na siyang pag-asa para sa meeting bukas. Sa tindi ng stress at pagmamadali, naramdaman ni Michael ang biglang pagkirot ng kanyang tiyan. Ihing-ihi na siya. Saan ba yung banyo dito? Tanong niya sa sarili habang palingalinga. Nakita niya ang mahabang pila sa public restroom ng terminal. Wala siyang choice kundi ang pumila. Habang naghihintay, panay ang padyak niya dahil hindi na niya talaga kaya. Nang makarating na siya sa unahan, akma na siyang papasok nang biglang may isang babaeng mabilis na sumingit sa harap niya. Wait, sandali lang. Kuya, emergency lang talaga. Sigaw ng babae na parang hingal na hingal. Hoy, bis, nakikita mo namang ako ng susunod, di ba? Pumila ka nga sa likod. Galit na sigaw ni Michael, pero hindi siya pinansin ng babae. Sa halip, may iniabot ito sa kanya. Pakihawak muna nito, parang awa mo na, hindi ko na talaga kaya. Sabi ng babae, habang sa pilitang ipinapahawak kay Michael ang isang malaking kulungan na gawa sa kawayan. Ano to? Teka lang. Bago pa makatutol si Michael, mabilis nang pumasok ang babae sa loob ng banyo at nilock ang pinto. Naiwang tulala si Michael sa labas habang hawak-hawak ang kulungan. Halos mapatalon din siya sa kinatatayuan nang sandaling marinig ang ingay sa kulungan na hawak niya. Nanlaki ang mga mata ni Michael nang makitang may 4 na buhay na manok sa loob ng kulungan. Ano ba to? Seryoso ba siya? Nagsimulang magbulungan ng ibang mga tao sa pila. Ang iba ay natatawa, ang iba naman ay naiinis din dahil naantala ang pila. Si Michael naman ay hiyang-hiya at buwisit na buwisit. Nararamdaman niya ang tingin ng mga tao sa kanyang suot na suit habang may bitbit na kulungan ng manok sa gitna ng terminal. Bis, lumabas ka na dyan. Ihingi na ako. Sigaw ni Michael habang kinakatok ang pinto ng banyo. Sandali lang, lalabas na! Sagot ng babae mula sa loob. Ilang minuto pang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas ang babaeng may katamtamang tangkad, nakasuot ng t-shirt at maong na shorts at may backpack na luma. Siya si Claire. Salamat ah, akala ko talaga sasabog na yung pantog ko eh. Nakangiting sabi ni Claire habang kinukuha ang kulungan ng manok kay Michael. Anong salamat? Alam mo bang bawal sumingit sa pila? At bakit mo sa akin pinahawak yan? Mukha ba akong caretaker ng poultry? Singhal ni Michael sa kanya. Eto na nga, kinukuha ko na nga. Pasensya na talaga kuya. Salamat ulit ah. Mabilis na kinuha ni Claire ang mga manok niya at hindi na hinintay ang susunod na sasabihin ni Michael. Agad itong tumakbo patungo sa mga bus. Bastos na babae yun ah. Gigil na sabi ni Michael bago mabilis na pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang magbanyo, nagmamadali siyang pumunta sa paradahan ng mga bus
papuntang Batangas. Sa kabutihang palad, nakakuha pa siya ng ticket kahit punuan na. Pag-akyat niya sa bus, hinanap niya ang kanyang upuan. Pagdating niya sa dulo, halos mapamura siya sa nakita niya. Ang babaeng sumingit sa kanya sa banyo ay nakaupo sa tabi ng upuan niya. At ang mas malala pa, ang kulungan ng 4 na manok ay nasa paanan nito na halos sumasakop na rin sa space ng kanyang paanan. "Ikaw na naman?" Gulat na sabi ni Michael. Napatingin sa kanya si Claire at para bang nakilala rin siya. "Ay kuya, dito ka rin pala sasakay? Pasensya ka na ulit kanina ha, hindi ko na talaga napigilan kanina eh." Hindi sumagot si Michael. Padabog siyang umupo sa tabi nito at pilit na isiniksik ang kanyang laptop bag sa itaas na compartment. "Huwag mo akong kausapin at siguraduhin mo hindi ako maiistorbo ng mga manok mo sa biyahe dahil pagod na pagod ako." "Pasensya na po talaga at sa inyo rin po na ibang mga pasahero." Malumanay na sabi ni Claire habang humihingi ng paumanhin sa mga taong malapit sa kanila. "Medyo maingay lang po talaga tong mga alaga ko dahil sa aircon, pero sisiguraduhin ko pong hindi sila masyadong makakaabala sa biyahe." Wala namang ibang nagawa si Michael kundi ang magtaka. Kanina sa terminal, mukhang matapang at palaban ng babaeng ito. Pero ngayon ay napakamalumanay nito kung magsalita. Kahit na ganon, hindi pa rin nawala ang kanyang inis. Nagsimulang tumakbo ang bus. Dahil sa puyat mula sa trabaho at stress sa canceled flight, unti-unting dinalaw ng antok si Michael. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at sinubukang matulog. Pero hindi naging madali ang lahat ng mga oras na yon. Sa tuwing dadaan sa lubak ang bus, ang mga manok sa paanan nila ay nagugulat at nagsisimulang mag-ingay. Nagising si Michael nang maramdaman niyang may tumutusok sa kanyang sapatos. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang ang isa sa mga manok na nakalabas ang tuka sa kawayan at tinutuka ang kanyang sapatos. "Ano ba miss? Yung manok mo, kinakain na yung sapatos ko." Buliyaw ni Michael. "Naku, sorry talaga." Mabilis na inusog ni Claire ang kulungan palayo sa sapatos ni Michael. "Naglalaro lang siguro sila. Pasensya na po talaga." "Naglalaro? Alam mo bang mas mahal pa tong sapatos ko kaysa sa buhay ng mga manok na yan? Itabi mo yan." Galit na sabi ni Michael bago muling pumikit. Makalipas ang kalahating oras, naulit na naman ang nangyari. Sa sobrang lakas ng tuka ng manok, pakiramdam ni Michael ay mabubutas na ang sapatos niya. "Puisit naman eh. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ng bus company na magsakay ng ganitong klaseng perwisyo." Sigaw ni Michael na naging dahilan para magtinginan ang lahat ng pasahero sa kanila. "Kuya, nagsorry na nga po ako, di ba? Ginagawa ko naman lahat para tumahimik sila eh." Mahinahong sagot ni Claire, pero bakas na rin ang inis sa kanyang boses. "Sabihin mo, kayong mga galing probinsya, wala talaga kayong modo. Kaming mga taga Maynila, nagbabayad kami ng tama para sa komportabling biyahe. Tapos kayong mga probinsyana, kung ano-ano dinadala nyo sa biyahe, pero wisyo kayo." Bulyaw ni Michael. Dito na nagbago ang timpla ng mukha ni Claire. Tumayo siya at hinarap si Michael. "Hoy lalaking mukhang tuko, akala mo kung sino kang mataas dahil lang sa suot mo ah. Wala kang karapatang insultuhin kami mga taga-probinsya. Kung ayaw mo na may katabing manok, sana lumipad ka." "Huwag kang mag-alala, kung hindi lang canceled ang flights, hindi mo ko makakatabi ngayon dito." Sagot ni Michael. "Eh di sana nag-rent ka ng sarili mong sasakyan. Huwag kang mag-inarte dito sa public bus. Kasi lahat kami dito, nagbayad din. FYI, yung mga manok ko, may ticket din yan." Sigaw ni Claire. "Ang ingay nyo naman! Magsitigil nga kayo!" Sigaw ng isang pasahero mula sa harap. Lumapit ang konduktor ng bus. "Ano bang problema dito? Sir, ma'am, pakiusap lang po. Nakakaabala na kayo sa ibang natutulog eh." "Ito kasing babaeng to." "Kami pa ngayon ah. Nananahimik kami rito. Alam mo, kanina ka pa eh. Kung hindi lang talaga ako makakasuhan, baka kanina pa kita binigwasan." "Tama na yan. Isa pang sigaw nyo. Pabababain ko kayong dalawa kahit malakas yung ulan." Banta ng konduktor. Napilitang maupo ang dalawa pero nanatiling matalim ang tingin nila sa isa't isa. Si Michael ay hindi na nakatulog dahil sa tindi ng galit. Habang si Claire naman ay panay ang bulong ng mga salita
na para bang isinusumpa ang katabing lalaki. Dumating ang bus sa pier ng madaling araw, pero imbis na liwanag ng umaga ang sumalubong sa kanila, lalong dumilim ang langit. Sobrang lakas ng hangin at ulan na animong wala na itong balak na tumigil. Pagbaba ni na Michael at Claire, sinalubong sila ng announcement sa megaphone. Paalala sa lahat ng mga pasahero, suspindido pong lahat ng biyahe ng barko at roro dahil sa signal number 3. Uulitin ko, wala pong babiyahing sasakyan pandagat ngayong araw hanggang bukas. Napahawak sa kanyang noo si Michael. Hindi pwede, may meeting ako sa Negros. Anong hindi pwede? Sir, isda nga ayaw lumangoy kapag ganito yung panahon eh. Barko pa kaya? Pagtataray ni Claire habang maingat na ibinababa ang kanyang kulungan ng manok. Siyo nga, dagdag pa ni Claire. Huwag mo akong simulan, miss. Kung hindi dahil sa mga manok mo, baka kahit papaano, nakatulog ako sa bus. Ganti ni Michael. Hanggang dito ba naman, sinisisi mo pa rin ang mga alaga ko? Kasalanan ba nila na stranded tayo? Bahala ka nga sa buhay mo. Sabi ni Claire at nauna nang maglakad paleo. Napilitan si Michael na sumunod. Wala siyang kakilala sa Batangas at wala rin siyang dalang sasakyan. Lahat ng tao sa terminal ay nagsisimula na ring maghanap ng matutuluyan. Dahil sa dami ng stranded na pasahero, mabilis na nagkakaubusan ng kwarto sa mga malapit na inn at hotel. Naglakad si Michael sa ulan. Basang-basa na ang kanyang jacket. Pumasok siya sa unang hotel na nakita niya. Miss, isang VIP suite. I'll pay double. Saad ni Michael sa receptionist. Naku sir, pasensya na po. Kanina pa po kami fully booked. Kahit sa hallway, may mga nakahiga na. Sagot ng babae. Lumabas si Michael at nagpunta sa susunod na inn. Ganoon din ang sagot. Hanggang sa pang-5 lodging house na napuntahan niya. Nakita niya si Claire na kausap ang may-ari. Wala na talaga nanay, kahit maliit na sulok lang. Pakiusap ni Claire. Naku Claire, alam mo malakas ka sa akin, pero puno na talaga eh. Teka, may isa pa palang natitirang kwarto sa likod, pero maliit lang yon, pang-isahan lang talaga yung bed. Saad ng matanda. Kukunin ko na po. Sabay na sigaw ni na Michael at Claire. Nagkatinginan ng dalawa. Ako na una rito. Excuse me, ako ang kausap ni nanay, hindi ikaw. Banat ni Claire. I can pay 10 times the price of that room, nanay. Just give it to me. Sabi ni Michael habang inilalabas ang kanyang wallet. Umiling ang matanda. Sir, dito sa amin, hindi nadadaan sa pera ang lahat. Pero dahil pareho kayo nangangailangan at mukhang magkakilala naman kayo, bakit hindi na lang kayo maghati? Mas mabuti nang may masilungan kaysa sa labas kayo abutan ng baha. Maghati? Sabay na naman nilang sigaw. No way, hindi ako makikipaghati ng kwarto sa babaeng may dalang 4 na manok. Ay wow, tingin mo ba? Gusto ko rin naming makasama? Sagot ni Claire. Pero sa huli, wala silang nagawa. Ang hangin sa labas ay nagsisimula ng magpalipad ng mga yero. Sa takot na mapahamak, napilitan silang tanggapin ang alok. Ang kwarto ay maliit talaga. May isang single bed, isang maliit na electric fan, at isang bintana na dinadaluyan ng tubig ulan. Ipinasok ni Claire ang kanyang kulungan sa isang sulok. Doon ka sa sahig. Utos ni Michael habang itinuturo ang manipis na banig sa tabi ng kama. Ang kapal talaga na mukha mo. Ako ang kausap ni nanay, kaya ako ang sa kama. Doon ka sa banig mo, Manila boy. Sagot ni Claire habang inilalagay ang kanyang backpack sa unan. Don't call me that, at hindi ako sanay matulog sa sahig. Well, welcome to the real world, kuya. Dito sa probinsya, pantay-pantay ang inaabutan ng bagyo. Kaya kung gusto mong matulog, dyan ka sa banig. Kung ayaw mo, malaki ang terminal. Doon ka bumalik. Banta ni Claire. Padabog na naupo si Michael sa banig. Ramdam niya ang tigas ng sahig sa kanyang likuran. Tahimik ang buong kwarto, maliban sa ingay ng ulan at paminsan-minsang huni ng mga manok. Alam mo, perwisyo ka talaga. Narinig ko yon. Alam mo, ang problema sa inyong mga taga-Maynila, masyado kayong seryoso sa buhay. Akala nyo, kontrolado nyo lahat. Pati panahon, gusto nyong sumunod sa inyo. Dahil pera ang oras ko, hindi mo yun naiintindihan kasi puro ka manok. Masakit na saad ni Michael. Huminga ng malalim si Claire.
Sa halip na sumagot ng pasigaw, tumalikod na lang siya. Matulog ka na nga lang, sayang lang laway ko sa'yo. Lumipas ng ilan pang oras, hindi makatulog si Michael dahil sa lamig. Wala siyang kumot at ang suot niyang damit ay medyo mamasa-masa pa. Nagsimula na siyang manginig nung mga oras na yon. Hoy! Tawag ni Michael. Ano na naman? Malamig. Malamang malamig, may bagyo eh. Wala ka bang extra na kumot kahit malaking tuwalya dyan? Tanong ni Michael. Bumangon si Claire at tiningnan ang nanginginig na lalaki. Kahit inis na inis siya rito, hindi naman niya kayang makitang magkasakit ito. Kinuha niyang isang makapal na scarf mula sa kanyang bag at inihagis kay Michael. O ayan, gamitin mo. Kinuha ni Michael ang scarf. Amoy strawberry at sabon ang tela nito. Malayo sa inaasahan niyang amoy ng bukid. Salamat. Huwag mong sanayin. Baka isipin mo mabait ako sa'yo. Sabi ni Claire bago muling humiga. Kinabukasan, medyo humupa ang ulan. Pero wala pa ring barko. Wala tuloy silang ibang ginawa kundi ang buong araw na magparinigan. Ang lakas mo naman palang kumain. Pansin ni Claire habang kumakain sila ng biniling tinapay sa labas. Kailangan ko ng energy para tiisin ang ingay ng mga alaga mo. Sagot ni Michael. Umismid si Claire sa kanya at hindi na muling nagsalita. Habang si Michael naman ay napailing na lang. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, sa babaeng ito pa siya na stranded. Pero sa kabilang banda, napansin din niya na kahit gaano kagulo ang sitwasyon, hindi nawawala ng diskarte si Claire. Siya ang nakahanap ng murang pagkain. Siya ang nakiusap kay nanay para sa mainit na tubig. At siya ang nagpapakalma sa mga tao sa paligid na nagsisimula na ring ma-stress. Bukas, sigurado akong may biyahe na. Hindi na kita makikita ulit. Sabi ni Michael habang nakatingin sa kisame. Mabuti naman kung ganun. Ayaw na rin naman kitang makita eh. Sagot ni Claire. Kinabukasan, sumikat na rin ang araw sa wakas. Kahit na maulap pa rin ang langit, inanunsyo na ng Coast Guard na pwede nang bumiyahe ang mga malalaking barko. Halos magtakbuhan ng mga tao papunta sa pantalan. Kabilang na doon, sina Michael at Claire. Salamat sa scarf, miss. O ayan, baka sabihin mo, dinakaw ko. Saad ni Michael habang iniaabot ang nakatuping tela kay Claire bago sila sumakay ng barko. Mabuti naman at alam mong salitang salamat. Akala ko, puro buwisit lang ang alam mong sabihin. Ganti ni Claire habang bitbit ang kanyang mga manok. Oh, paano? Dito na tayo maghihiwalay. Sana hindi na mag-cross ang landas natin, Manila boy. Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yun. Babalik din ako ng Maynila kapag natapos tong meeting na to. Sagot ni Michael. Hindi na sila nag-imikan sa loob ng barko hanggang sa makarating sila sa Cebu. Pagkababa sa pier, mabilis na sumakay si Michael sa isang sundo na ipinadala ng kanyang business partner. Nakita naman niyang sumakay si Claire sa isang lumang jeep na puno ng sako ng bigas. Diyan ka talaga nababagay. Bulong ni Michael sa sarili bago pinaharurot ang sasakyan. Pagdating sa mansyon ng kanyang business partner na si Don Yuelco, agad siyang sinalubong nito. Michael, mabuti at nakarating ka. Balita ko, na-stranded ka raw sa Batangas ah. Oho, pasensya na po at medyo late ako. Marami lang naging aberya sa biyahe, lalo na sa bus. Sagot ni Michael habang inaayos ang kanyang suot. Ayos lang yon, magpahinga ka muna. Ihinihintay lang natin yung pamangking ko. Siya na kasi nagpapatakbo ng malaking part ng lupain ito at saka ng poultry business namin. Gusto ko siyang makasama sa meeting kasi siya ang magiging direct contact mo rito. Paliwanag ng matanda. No problem Don, mas mabuti nga para direkta ng usapan. Saad ni Michael. Umupo sila sa dining area at uminom ng kape. Ilang sandali pa ay may narinig silang ingay ng sasakyan sa labas. Ayan na yata siya, sabi ni Don Yuelco. Pumasok ang isang babae na nakasuot na ngayon ng maayos na blouse at pantalon. Maayos na ang buhok nito at wala na ang bakas ng pagod sa kanyang muka. Pero nang mag-angat ito nagtingin at makita si Michael, pareho silang napatayo at nanlaki ang mga mata. Ikaw? Sabay nilang sigaw. Magkakilala na ba kayo? Takang tanong ni Don Yuelco habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Siya ang pamangkin mo, Don Yuelco?
Turo ni Michael kay Claire na para bang hindi makapaniwala. At ikaw naman ang business partner na sinasabi ni Tito? Akala ko ba matalino at respetado ang makakamiting ko ngayon? Banat ni Claire habang nakapamewang. Claire, respeto mo si Michael. At Michael, ito si Claire de Jesus. Siya ang sinasabi ko. At kung hindi mo alam, siya rin ang nag-asikaso para maging top supplier kami ng manok sa buong region. Kaya nga pinag-iisipan ko na kung pwede ko nang ipasa sa kanya lahat ng negosyo. Natatawang dagdag ni Don Yuelco. Imposible. Saad ni Michael. Bakit? Hindi ka makapaniwala, no? Paano ko maniniwala kung ganyan ang ayos mo? Bakit? Pati ba sa suot ko may problema ka? Tama na yan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo sa biyahe. Pero kailangan ninyong mag-usap ng maayos para sa ikagaganda na negosyo natin tong partnership na to. Michael, kailangan mong supply nila para sa mga hotel mo. Claire, kailangan mong investment ni Michael para sa expansion ng farm. Napilitang maupo ang dalawa. Buong meeting ay puro iringan ang nangyari. Sa tuwing may ipapaliwanag si Michael, kokontrahin ito ni Claire. Masyadong mabilis ang gusto mo mangyari, Michael. Kailangan natin ng efficiency, Claire. Kung susunod tayo sa makalumang paraan mo, malulugi tayo. Sagot ni Michael. Hindi makalumang paraan ko. You mean ang tawag doon? Hirit pa ng babae. Napahilot na lang ng sentido si Don Yuelco. Sige, ganito na lang. Dahil mukhang hindi kayo magkasundo sa mga papel, bakit hindi mo nalang isama si Michael sa farm, Claire? Ipakita mo sa kanyang operation. Michael, magstay ka rito ng ilang araw para makita mo kung bakit special ang poultry business nila. Ano? Anong magstay? Bakit? Natatakot ka na naman? Hindi ako natatakot. Sige, kung yan ang gusto nyo, edi sige, tatanggapin ko ang hamon nyo. Gusto kong makita kung gaano ba talaga kagaling tong sinasabi mong negosyo. Hamon din ni Michael. Good, bukas na bukas din. 5 a.m. ang gising natin. Huwag kang malilate ha. Hindi usong tamad sa teritoryo ko. Manila boy. Sabi ni Claire bago tumayo at lumabas ng kwarto. Good luck, Michael. Matigas ang ulo ng batang yan. Pero napakabuti ng puso niyan. Nakangiting sabi ni Don Yuelco. Sana nga po Don. Kasi sa ngayon, sungay niya palang nakikita ko. Bulong ni Michael. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay nakarinig na si Michael na malakas na katok sa pinto ng guest room niya. Hoy, Manila boy! Gising na! Sabi ko sa'yo 5 a.m. diba? 5:05 na! Late ka na ng 5 minuto! Sigaw ni Claire mula sa labas. Padabog na bumangon si Michael. Eto na, lalabas na! Binuksan niya ang pinto at nakita si Claire na nakasuot na ng pagmagsasaka. May dala itong isang pares ng kulay itim na bota at inihagis sa harap niya. Oh, suotin mo yan. Alam kong maarte ka eh. Pang-aasar ni Claire. Sinunod ni Michael ang utos nito kahit masama ang loob. Habang naglalakad sila patungo sa poultry houses, napansin ni Michael ang lawak ng lupain. Napakalinis ng paligid at maayos ang pagkakapwesto ng mga facility. Dito sa Building 1, dito ang mga sisiw. Kailangan ng tamang temperature at tamang klase ng feeds. Paliwanag ni Claire habang naglalakad sila. Habang nag-iikot, napansin ni Michael na kilala ni Claire ang lahat ng empleyado. Binabati niya ang mga ito sa pangalan at kinakamusta ang pamilya ng mga ito. Oh, Mang Chodor, kumusta ang anak mo? Nakalabas na ba sa ospital? Tanong ni Claire sa isang matandang lalaki na naglilinis ng kulungan. Oo, Ma'am Claire. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa pambayad sa gamot. Sagot ng matanda. Wala yun, Mang Theodore. Basta magpagaling lang siya. Nakangiting sabi ni Claire. Napatingin si Michael kay Claire. Ibang-iba ang mukha nito ngayon. Wala ang katarayan na nakita niya sa bus. May malasakit ito sa mga tao niya. Dito nagsimulang magbago ang timpla ng isip ni Michael. Siguro nga, may dahilan kung bakit ganito katindi ka-protective si Claire sa kanyang mga alaga at sa kanyang trabaho. Pero syempre, hindi niya ito aaminin ng direkta. O ano, nakatitig ka na naman sa akin. Alam ko maganda ako, pero magtrabaho tayo. Biro ni Claire nang mapansin ang tingin ni Michael. Ang kapal naman ng mukha mo. Titingnan ko lang kung tama ba yung ginagawa ng tauhan mo. Pagdadahilan ni Michael. Sus,
Aminin mo na kasi, nagde-deny ka pa eh. Sabi ni Claire. Doon nagsimulang magtrabaho si Michael sa farm. Nung una ay nahihirapan pa siya kaya naman minsan ay hindi niya rin maiwasang makaramdam ng inis. Ano pa Michael? Hindi ganyan ang paghawak sa timba. Mangangawit ang braso mo niyan. Puna ni Claire habang pinapanood si Michael na hirap-hirap bitbitin ng dalawang malaking timba ng feeds. Mas madali kung lalagyan natin to ng automated feeder system, Claire. Hindi na natin kailangan ng mano-manong pagbubuhat. Sagot ni Michael habang hinihingal. Pinahid niya ang pawis sa noo gamit ang braso. Dahilan para madungisan ng putik ang kanyang muka. Natawa si Claire. Lumapit siya at kinuha ang isang bimpo sa kanyang bulsa. Punasan mo nga yung mukha mo. Ang dungis-dungis mo na. Saad ni Claire. Meron na kaming automated feeder sa Building 4 at 5. Pero dito kasi sa Building 1, gusto ko, personal na tinitingnan yung mga sisiw. Kapag tao kasi nagpapakain, mas madaling makita kung sino yung mahina o kaya kung sino yung may sakit. Aminin mo, pagod ang inaabot nyo rito. Pagod talaga, as in, pero masarap sa pakiramdam kapag nakikita mong malulusog ang mga alaga mo. Seryosong saad ni Claire. Nagpatuloy sila sa pag-iikot. Habang tumatagal ang oras, unti-unting nakikita ni Michael ang kabutihang puso ni Claire. Hindi lang siya basta amo na naguutos sa mga tauhan niya. Nakikipaglaro rin siya sa mga anak ng mga trabahador. Tumutulong siya sa pag-aayos ng sirang bakod at marunong din siyang magbisikleta para ihatid ang merienda ng mga tauhan. Bakit ka nagstay rito? I mean, with your education at yaman ng pamilya niyo, pwede kang sa opisina na lang o kaya sa abroad. Tanong ni Michael habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Dito ako lumaki, Michael. Nung namatay ang papa ko, ito na lang ang naiwan niyang alaala sa akin. Ikaw, hindi ko pa alam ang kwento mo eh. Bakit hindi ka magkwento? Napabuntong hinala si Michael. Galing ako sa wala, Claire. Ang tatay ko, driver lang. Ang nanay ko, tindera. I promised myself na hindi na ako babalik sa hirap. Kaya siguro, naging ganito ako. Laging nagmamadali. Laging galit kapag may delay. Takot ako mawala lahat ng pinaghirapan ko. Natahimik si Claire. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit gano'n na lang ang init ng ulo ni Michael nang makansel ang flight nito at madali ang bus. Kaya palang sungit mo. Biro ni Claire para gumaan ang hangin. Pero alam mo Michael, hindi naman masamang huminto saglit eh. Tingnan mo tong paligid mo. Masarap ang simoy ng hangin. Walang usok ng sasakyan. Minsan, mas marami tayong nagagawa kapag kalmado ang isip natin. Siguro nga, tama ka. Mahinang sabi ni Michael. Anong sabi mo? Tama ako? Pakilakas nga, parang hindi ko narinig eh. Pag-aasar ni Claire habang inilalapit ang tenga kay Michael. Sabi ko, oo na, tama ka na. Huwag mo na masyadong ipamukha sa akin. Tumatawang sagot ni Michael. Nang makapagpahinga, nagpatuloy ang kanilang inspeksyon. Habang naglalakad sa maputik na bahagi ng farm, biglang nadulas si Claire. Ay! Mabilis siyang nasalo ni Michael. Napayakap si Claire sa leeg nito para hindi tuluyang mahulog sa putikan. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo. Ramdam ni Michael ang mabilis na tibok ng kanyang puso at nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Claire. Oh, okay ka lang? Oo, okay lang. Salamat. Mabilis na tumayo si Claire at inayos ang kanyang damit habang umiiwas ng tingin. Tara na, marami pa tayong gagawin. Sa sumunod na mga oras, naging mailap ang dalawa sa isa't isa. Nang matapos ang trabaho sa farm, inaya ni Claire si Michael na pumunta sa isang maliit na sapa sa dulo ng property. Dito ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa. Sabi ni Claire habang nakaupo sa isang malaking bato at nakababad ang paa sa malamig na tubig. Umupo rin si Michael sa tabi niya. Ang ganda rito, ang tahimik. Michael, pasensya na pala dun sa mga sinabi ko sa bus ha. Tungkol sa pagiging taga-Maynila nyo. Alam ko namang hindi lahat kayo masama yung ugali eh. Paunang sabi ni Claire. Ako rin Claire, sorry kung tinawag kitang perwisyo. Sa totoo lang, dahil sa inyo ng mga alaga mo, hindi naging boring yung biyahe ko papunta dito. Pag-amin ni Michael na nagpangiti kay Claire. Friends na tayo? Friends.
Sagot ni Michael habang nakikipag-shake hands kay Claire. Bago sila bumalik sa mansyon, may isang bata na tumakbo palapit sa kanila. Ate Claire! Ate Claire! Tinatawag na po kayo ni Don Yuelko. May mga business partners daw po na dumating para sa hapunan. Sige, susunod na kami. Sagot ni Claire. Naglakad sila pabalik ng magkasabay, pero bago pa sila makalapit sa bahay, tinawag na ni Michael si Claire dahilan upang mapabaling ito ng tingin sa kanya. Claire. Bakit? Salamat sa pagpapakita sa akin ng mundo mo. Ngumiti lang si Claire at nagkibit ng balikat. Naging mas mabilis ang takbo ng mga sumunod na araw para kay Michael. Kahit pagod sa mga inspeksyon sa malawak na lupain, hindi niya nararamdaman ang bigat dahil palagi silang nagbibiruan. Isang hapon, habang nasa loob sila ng main office ng farm para ayusin ang mga records ng inventory, napansin ni Michael ang isang lumang picture sa lamesa ni Claire. Picture ito ng isang lalaking kamukhang kamukha niya na may bitbit ding manok at nakangiti sa gitna ng bukid. Papa mo? Tanong ni Michael habang itinuturo ang picture. Oo, siya ang nagtayo ng lahat ng to. Nag-umpisa lang siya sa 2 manok. Kwento ni Claire habang hindi inaalis ang tingin sa computer. Kaya gano'n na lang kahigpit ang pagbabantay ko rito. Ayaw ko masayang yung sinimulan niya. Alam mo, nung makita kita sa terminal, naaalala ko siya sa'yo. Palagi rin siyang nakakunot ang noo, tapos laging nagmamadali. Parang ikaw. Talaga? Mukha naman siyang masaya sa picture na to ah. Puna ni Michael. Masaya siya kapag nasa farm na, pero kapag usapang negosyo sa labas, halimaw din siya sa trabaho. Kaya siguro, maaga siyang kinuha sa amin dahil sa stress. Malungkot na dagdag ni Claire. Tumayo si Michael at lumapit sa likuran ni Claire. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Huwag ka mag-alala, Claire. Dito na ako. Tutulungan kitang i-modernize to para hindi ka na masyadong mapagod ng mano-mano. Sandaling natigilan si Claire sa pagpindot sa keyboard. Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Michael na nakadampi sa balikat niya. Wow! Parang ang laki na ng pinagbago mo, Manila boy ah! Biro ni Claire bago bumaling kay Michael na nung mga oras na yon ay nakatitig na pala sa kanya. Dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga muka, biglang natahimik ang paligid. Ang tawa ni Claire ay dahan-dahang napalitan ng isang seryosong tingin. Nakita ni Michael ang maliliit na nunal sa mukha ni Claire at ang kislap sa kanyang mga mata. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Michael ang sarili. Inabot niya ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Claire at isinukbit ito sa likod ng tenga ng dalaga. Claire, alam ko nung una tayo magkita, halos isumpa natin ang isa't isa. Pero sa totoo lang, masaya ako kasi nakasama kita sa biyahe. Bakit naman? Mahinang tanong ni Claire na halos pabulong na lang. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi kita makikilala. Sagot ni Michael. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Yuelko. Claire, Michael, handa na ang hapunan. Ay pasensya na, mukhang may mahalaga kayong pinag-uusapan. Mabilis na lumayo ang dalawa sa isa't isa. Si Claire ay biglang naging busy sa pag-aayos ng mga folder, kahit maayos naman ang mga ito. Habang si Michael naman ay biglang tumingin sa bintana na parabang may napaka-importanting bagay siyang nakita sa labas. Wala po Don Yuelko. Sinasabi ko lang po kay Claire yung tungkol sa supply chain expansion natin. Mabilis na palusot ni Michael habang inaayos ang kanyang polo. Ah, ganun ba? Nakala ko kung ano na eh. O sige, sumunod na kayo sa dining. Nagpaluto ko ng kansi para naman batikman ni Michael ang specialty rito sa Bacolod bago siya bumalik ng Maynila bukas. Napatigil si Michael. Babalik na ako ng Maynila bukas? Oo, di ba sabi mo, kailangan mo nang bumalik bukas? Paalala ni Don Yuelko. Biglang nakaramdam ng lungkot si Michael. Sa sobrang pag-enjoy niya sa farm, nakalimutan niya may buhay pa pala siya sa Maynila. Tumingin siya kay Claire at nakita niya panandalian ding nawala ang ngiti sa mukha nito. Sa hapunan, naging tahimik ang dalawa. Kahit masarap ang nakahandang pagkain, parang walang lasa yon para sa kanila. Panay ang sulyap ni Michael kay Claire, pero umiiwas ang dalaga. Pagkatapos kumain, lumabas si Claire at pumunta sa veranda.
Sumunod naman si Michael sa kanya. Aalis ka na pala bukas? Sabi ni Claire habang nakatingin sa langit. Wala na nga sa isip ko pero babalik ako agad. Pipirmahan ko lang yung mga papers at aayusin ko yung investment para rito. Paliwanag ni Michael. Alam ko naman yun. Yun naman talagang ipinunta mo rito, di ba? Sagot ni Claire, pero may pagtatampo ang boses niya. Lumapit si Michael at tumabi sa kanya. Claire, hindi lang dahil sa business kaya ako babalik. Babalik ako dahil gusto kitang makita ulit. Hindi pa tayo tapos mag-usap, di ba? Lumingon si Claire sa kanya. Ano namang pag-uusapan natin? Yung kanina, yung pinag-uusapan natin kanina sa opisina. Nang maalala yon, walang ibang nagawa si Claire kundi ang namumulang mag-iwas ng tingin. Napansin yun ni Michael, kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti habang nakatitig sa namumulang mukha ng dalaga. Seryoso ako sa iyo, Claire. Pag-amin pa ni Michael sa kanya. Gusto kita at seryosong-seryoso ako sa iyo. Ikaw ba? May chance ba ako sa iyo? Hindi na nakasagot si Claire. Walang ibang nagawa si Michael kundi ang mapabuntong hininga bago niya hinila si Claire para sa isang yakap. Isinandal ni Claire ang kanyang ulo sa dibdib ni Michael at doon niya narinig ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Hindi ko alam, pero maghihintay ako. Bulong ni Claire. Pangako, babalik din ako. Kinabukasan, maagang nagising si Michael para mag-empake. Sa pagkakataong ito, siya na ang naunang gumising kay Claire. Hoy, gising na. Maliliit na ako sa biyahe. Sigaw ni Michael sa tapat ng pinto ni Claire na ginagaya ang ginawa nito sa kanya noong unang araw. Lumabas si Claire na magulo pa ang buhok pero nakangiti na. Ang aga mo namang mambulahaw. Oh, heto, may pabaon ako sa iyong pagkain para sa biyahe. Huwag kang kakain sa kung saan-saan baka sumakit ang tiyan mo. Inabot ni Claire ang isang paper bag na may lamang sandwich at prutas. Sumakay na si Michael sa sasakyan na maghahatid sa kanya sa pier. Bago umalis ang sasakyan, pinaba ni Michael ang bintana. Claire! Tawag niya. Bakit na naman? Yung mga manok na ipinahawak mo sa akin sa terminal, ano mga pangalan nila? Tanong ni Michael habang tumatawa. Nag-iinis ka na naman? Lumayas ka na nga! Biro ni Claire habang kumakaway. Habang palayo ang sasakyan, hindi inalis ni Michael ang tingin sa refleksyon ni Claire sa side mirror. Huli na nang makita niya sa salamin ang ngiting nakaukit sa labi niya. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba hulog na siya sa dalaga sa ikli ng panahon nilang magkasama. Ito na ba yung sinasabi nilang in love? Ani ni Michael sa sarili habang ngingiti-ngiting umiiling. Pagbalik ni Michael sa Maynila, parang biglang bumagal ang ikot ng mundo niya. Pagpasok niya sa kanyang penthouse, ang una niyang kinuha ay ang cellphone niya. Gusto niyang malaman kung nag-text na ba si Claire o kung kumusta na ang mga alaga nito sa farm. Sir, ito na po yung final draft na merger proposal. Ipinasa na rin po ng legal team yung documents para sa joint venture. Saad ng kanyang sekretary habang inilalapag ang makapal na folder sa lamesa. Salamat. I-schedule mo ang meeting sa board bukas ng umaga. Gusto ko, by next week, maaprubahan na to. Sagot ni Michael habang nakatingin sa labas ng bintana. Sir, mukhang maganda yung naging bakasyon niyo Hindi na po kayo masyadong sumisigaw ngayon. Biro ng sekretary niya na matagal na rin nagtitiis sa init ng ulo niya. Napangiti lang si Michael. Hindi bakasyon yun, trabaho yun. Pero tama ka. Mukhang kailangan ko nga ng konting pasensya sa buhay. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Claire sa probinsya. Habang nagpapakain siya ng mga manok, napapansin ng mga tauhan niya na madalas siyang nakatulala at ngumingiti na mag-isa. Bob Claire, mukhang malalim ang iniisip natin Mukhang in love ka Pang-aasar ni Mang Theodore habang nagwawalis ng paligid. Yung taga Maynila yung dahilan niya Naku Mang Theodore, trabaho lang ang iniisip ko. Alam niyo namang malaki ang nakasalalay sa partnership na to. Depensa ni Claire, pero ang pamumula ng kanyang mga pisngi ay hindi niya nagawang itago noong mga oras na yon. Sus, trabaho daw. Bakit kapag tumutunog yung cellphone mo, halos magkandara pa ka sa pagkuha? Wala pa si Sir Michael dito.
Hinahayaan mo lang na mag-ring yan. Hirit pa ng matanda. Inarapan lang siya ni Claire, pero deep inside ay aminado siya. Miss na niya ang mga hirit ni Michael, ang pagiging piko nito, at pati na rin ang unti-unting paglambot ng puso nito sa buhay nila sa probinsya. Kinabukasan, naging successful ang presentation ni Michael sa board. Kahit na may ilang nag-alinlangan dahil sa layo ng location, naging matalino si Michael sa pagpapaliwanag ng potential ng farm nila Claire. This is not just about poultry, gentlemen. This is about food security and high-quality supply chain. This farm has the land and the expertise. We have the technology and the logistics. It's a perfect match. Mariing pahayag ni Michael. Pagkatapos ng meeting, agad siyang tumawag kay Claire. Hello, Claire. Good news. Approved na lahat. Pipirmahan na lang natin ang papers. Talaga? Wow! Ang bilis ah! Akala ko aabutin pa ng buwan yan eh. Sagot ni Claire mula sa kabilang linya. Ramdam ni Michael ang saya sa boses ng dalaga. Sinabihan ko sila na emergency to. At saka, gusto ko na rin bumalik agad dyan. Hindi ako makatulog dito sa Maynila. Masyadong tahimik. Biro ni Michael. Natawa si Claire nang marinig yun. Ang sabihin mo, may namimiss ka lang dito kaya atat ka na namang bumalik. Oo naman, meron nga. Saad ni Michael sa kabilang linya, dahilan upang bahagya pang matigilan si Claire sa kabilang linya. Ikaw, namimiss na kita, Claire. Mabilis na naramdaman ni Claire ang tibok ng puso niya. Hindi niya man aminin, ay nararamdaman niya rin ang kakaibang pakiramdam na yon sa puso niya sa tuwing kausap niya si Michael. Hello, Claire? Saad ni Michael na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Diyan ka pa ba? Hindi ka na nagsalita eh. Oo. Sige na Michael, tatai lang ako. Pagdadahilan niya. Bago pa man makasagot si Michael, ay mabilis niya nang pinatay ang tawag. Doon sa kama niya, wala siyang ibang ginawa kundi ang gumulong ng gumulong dahil sa labis na kahihiyan. Kunot noon namang pinagmasdan ni Michael ang cellphone niya nang mabilis na pinatay ni Claire ang tawag niya. Ano nangyari doon? Aniya, pero hindi niya rin nagawang itago ang ngiting kumawala sa labi niya nung mga oras na yon. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Michael sa probinsya para sa contract signing. Pero maliban sa negosyo, may iba pa siyang plano. Pagdating niya sa bansyon ni na Don Yuelco, nakahanda na ang lahat. Isang simpleng celebration ang inayos ng pamilya ni Claire. Pagkatapos ng pirmahan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng silang dalawa lang sa paboritong tambayan ni Claire sa Sapa. Congratulations, partner! Sabi ni Claire habang itinaas ang kanyang baso ng juice. Partner lang ba talaga? Tanong ni Michael habang nakatitig ng malalim sa mga mata ni Claire dahilan upang napaiwas ng tingin si Claire. Ano ba dapat? Hinawakan ni Michael ang kamay ni Claire. Claire, alam mo naman na hindi lang business ang dahilan kung bakit ako lagi nandito. Doon nasa Maynila ako, wala akong ibang inisip kundi ikaw. Kahit gaano karami ang trabaho ko, ikaw pa rin ang priority ko. Michael? Claire, gusto kong malaman mo na seryoso ako sa iyo. Gusto kitang ligawan at kung papayag ka, hindi na kita bibitawan pa. Pag-amin ni Michael, tumulo ang luha sa mga mata ni Claire, pero luha ito ng kaligayahan. Hindi lang halata, pero oo, gusto rin kita. Higit pa sa gusto. Sa ilalim ng malalaking sanga ng mga puno at sa harap ng tahimik na agos ng tubig sa Sapa, marahang hinalikan ni Michael si Claire na ginantihan naman ito. Doon nila ipinangako sa isa't isa na kahit na anong mangyari, hinding-hindi na sila maghihiwalay pa. Sa mga sumunod na linggo, naging mas lalong magaan ang pagsasama ng dalawa. Dahil sa investment ni Michael, mabilis na nag-upgrade ang facility sa farm. Nagkaroon ng mga bagong gamit at mas lumawak ang merkado nila. Si Michael naman ay mas madalas na sa probinsya kesa sa Manila. Maraming nagbago sa kanya nung sandaling magstay siya sa probinsya. Isang araw, habang nag-i-inspect sila ng bagong tayong warehouse, biglang nagtanong si Michael. Claire, naisip mo na ba yung future natin? I mean, beyond the business? Future? Bakit? Balak mo na ba akong pakasalan? Biro ni Claire, pero bigla siyang natigilan
nang makita ang seryosong mukha ni Michael. Actually, oo, pero hindi muna sa ngayon. Gusto ko muna makita mong lumago pa lalo tong pinamana ng papa mo. Gusto ko, kapag dumating ang araw na yon, handa na tayong dalawa na magsama habang buhay. Sagot ni Michael. Napangiti si Claire at niyakap ng mahigpit si Michael. Salamat, Michael. Salamat sa pag-unawa sa mga pangarap ko. Aniya habang nakatingala kay Michael na ikinangiti naman ito. 1 linggo lang ang nakalipas ay may natanggap silang sulat galing sa isang malaking land development company na nanggigipit sa farm nila Claire. Ang sulat na yon ay galing sa dating business rival ng pamilya ni Claire na pilit na bumabalik para bawiin ang ilang bahagi ng lupain nila. Sigurado ka bang legal lahat ng hawak nilang papel? Tanong ni Michael habang nakatingin sa mga dokumentong nakalatag sa lamesa ng opisina ni Claire. Ito yung lupang matagal nang gustong makuha ng mga Susana, Michael. Nung buhay pa si Papa, hindi nila tumagalaw kasi malakas ang kapit niya. Pero ngayon, ginagamit nila yung butas sa lumang titulo. Paliwanag ni Claire na bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Hinawakan ni Michael ang balikat ni Claire para pakalmahin ito. Huwag ka mag-alala, hindi ko hahayahang makuha nila kahit 1 pulgada ng lupa ninyo. Tatawagan ko yung pinakamagaling na property lawyer sa Maynila. We will fight this. Dahil sa problemang ito, lalong naging abala ang dalawa. Pero sa gitna ng mga nangyayari, mas lalo nilang nakita kung gaano sila katugma sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-overtime sila sa pag-aayos ng mga records, biglang namatay ang ilaw dahil sa isa na namang malakas na pag-ulan. Ito na naman tayo. Biro ni Michael habang kinakapa ang kanyang cellphone para magsilbing flashlight. Buti na lang sanay na ako sa dilim dito. Sagot ni Claire habang nagtitirik ng kandila sa gitna ng lamesa. Alam mo, Michael, nang wala ka pa, kapag ganito may problema at saka madilim, naiiyak na lang ako sa takot na baka mawala lahat ng pinaghirapan ni Papa. Lumapit si Michael kay Claire at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Claire, hindi na mangyayari yun. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan mag-isa. Mag-partner na tayo sa lahat ng bagay. Salamat, Michael. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Mahinang sabi ni Claire. Dahan-dahang inilapit ni Michael ang kanyang mukha kay Claire hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. Nang bumalik ang ilaw, pareho silang napatawa nang makitang may kaunting uling pa lang mukha ni Michael dahil sa pag-aayos ng generator kanina. Bagay sa iyo, Manila boy. Pag-aasar ni Claire habang pinapahid ang uling sa pisngi ni Michael. Wala akong pakialam kahit magbuka akong uling. Basta ikaw ang kasama ko. Sagot ni Michael. Kinabukasan, dumating na ang lawyer na kinuha ni Michael. Pagkatapos ng mahabang diskusyon at pagre-review ng mga papeles, nalaman nilang may mga pekeng pirma ang hawak ng mga Susana. Itong alas natin, Michael, Claire, once we file a countersuit, ihinto na yung mga yan. Sabi ng abogado. Dahil sa magandang balita, nagpasya ang dalawa na magkaroon ng maliit na break. Pumunta sila sa bayan para kumain sa isang maliit na karinderya na paborito ni Claire nung bata pa siya. Dito tayo kakain? Tanong ni Michael habang tinitingnan ang mga nakahilerang kaldero. Bakit? Ayaw mo ba? Masarap ang goto tsaka lomi dito. Hamon ni Claire. Sino naman nagsabing ayaw ko? Sabi ni Michael bago kumuha ng kutsara at tinidor. Habang kumakain, napansin ni Michael ang isang pamilya na masayang nagtatawanan sa kabilang lamesa. Nakita niyang saya sa mga bata ng mga magulang kahit simple lang ang kanilang kinakain. Doon niya mas lalong naintindihan ang sinasabi ni Claire tungkol sa simpleng buhay. Gusto ko rin ng ganyang balang araw. Bulong ni Michael. Nang alin? Ng pamilya. Isang pamilya na kasama ka. Sagot ni Michael. Nabulunan ng bahaga si Claire sa sinabi ni Michael. Michael naman, kumakain tayo oh. Masyado ka namang seryoso. Seryoso talaga ako, Claire. Pagpapatuloy ni Michael. Ngumiti si Claire at hinawakan ang kamay ni Michael sa ibabaw ng lamesa. Ako rin, Michael. Pero tsaka na natin pag-usapan yan kapag wala na tayong problema. Tatapos na tayong kumain. Saad ni Claire dahilan upang matawa si Michael. Bigla kang bibira ng ganyan habang kumakain tayo. Ano gagawin mo kapag nabilaukan ako? Sige nga. Di hihigupin ko yung pagkain na
bumara sa lamunan mo. Birong ganti ni Michael dahilan upang magtawanan sila. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa plaza ng bayan. Maraming tao ang bumabati kay Claire dahil kilala siya sa pagiging matulungin. Marami rin ang tumitingin kay Michael at namamangha kung sino ang lalaking kasama ng dalaga. Ma'am Claire, boyfriend niyo po. Bagay na bagay po kayo. Sigaw ng isang tindera ng balot. Salamat po, Aling Tasha. Sagot ni Claire habang tumatawa at kumakaway. Darinig mo yun? Bagay daw tayo. Bulong ni Michael sa tenga ni Claire. Siyempre, naniwala ka naman agad. Gusto lang makabenta ng mga yan eh. Ikaw namang si Syungengot, paniwalang paniwala. Biro ni Claire. Pero sa kabila ng mga biro, alam ng dalawa na mas malalim na ang kanilang ugnayan. Bago matapos ang araw, bumalik sila sa farm at pinanood ang paglubog ng araw mula sa veranda ng mansyon. Tahimik ang paligid, ang huni lang ng mga manok at ang ihip ng hangin ang naririnig. Claire, pagkatapos itong problema sa lupa, may gusto kong itanong sa'yo. Panimula ni Michael. Ano yon? Secret muna, basta maganda ka lang. Nakangiting sabi ni Michael. Hindi nagtagal at naging pabor kila Claire ang desisyon ng korte tungkol sa usapin ng lupa. Dahil sa tulong ng mga abogado ni Michael at sa lumang dokumento na itinago ni Don Yuelko, napatunayang walang basihan ng habol ng mga Susena. Sabi ko naman sa'yo, Claire, hindi tayo matatalo. Basta tama lang yung ipinaglalaban natin. Saad ni Michael habang pinapanood ang mga tauhan na nag-aayos ng mahabang lamesa sa gitna ng malawak na garden para sa isang victory party. Maraming salamat talaga, Michael. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng tulong mo. Sagot ni Claire na bakas ang luwag sa dibdib. Hindi mo kailangan magbayad. Yung makita lang kitang nakangiti at walang inaalala. Sapat na yun sa akin. Sagot ni Michael habang iniaabot ang isang baso ng palamig sa dalaga. Dahil sa pagkapanalo sa kaso, naging formal na rin ang merger ng kumpanya nila pareho. Habang nagaganap ang party, napansin ni Michael na abalang-abala si Claire sa pakikipag-usap sa mga trabahador. Pinuntahan niya ito at hinila ng bahagya sa isang tabi kung saan mas tahimik. Claire, sandali lang. Kanina ka pa asikaso ng asikaso sa iba. Baka nakakalimutan mo na tong partner mo rito. Biro ni Michael habang nakaturo sa sarili. Sorry, Michael. Sobrang saya ko lang kasi para sa kanila. Alam mo bang dahil sa atin, lahat sila magkakaroon na ng health insurance tsaka mas mataas na sahod? Malaking bagay yon para sa mga pamilya nila. Paliwanag ni Claire habang natutuwa. Hinawakan ni Michael ang mukha ni Claire. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Sobrang bait mo. Pero ngayon, gusto ko muna mag-focus ka sa akin. May sasabihin ako. Ano ba yun? Mukhang seryoso ka yata ah. Kuryosong tanong ni Claire. Claire, I just wanted to say. Michael? I want to build a life with you, Claire. Hindi lang bilang partners, kundi bilang magkasama sa lahat ng bagay. Gusto kong ikaw ang makita ko pagising ko sa umaga. At ikaw din ang huling makakausap ko bago ako matulog. Hindi ko na maisip ang buhay ko na wala ka. Saad ni Michael. Nararamdaman ni Claire ang panginginig ng kanyang mga kamay sa halo-halong emosyon. Michael, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangan magsalita, Claire. Kailangan mo lang sumagot. Saad ni Michael. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Tumawa ng mahina si Claire bago ito tumango sa tanong niya. Tinatanong pa ba yan? Siyempre naman, oo. Dahil sa sobrang saya, hindi na napigilan ni Claire na mapayakap na mahigpit kay Michael nung mga oras na yon. At doon din, hindi niya inaasahan na mangingilid ang mga luha niya. Nagpatuloy ang celebration hanggang madaling araw. Kinabukasan, naging abala sila sa pagpaplano para sa expansion ng negosyo nila. Ngayon na nag-merge na ang pareho nilang mga negosyo, mas naging madali ang pagpapadala ng mga produkto mula sa farm patungo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Michael ang nag-aayos ng lahat sa Maynila, habang si Claire naman ang nangangasiwa sa farm sa probinsya. Sir Michael, Ma'am Claire, may mga investors po na gustong makipag-meeting sa atin sa susunod na linggo. Gusto nilang makita yung bago na ating system. Balita ng kanilang manager. Sige,
I-set niyo ang meeting dito sa farm. Gusto kong makita nila kung saan nagagaling lahat ng ito. Utos ni Michael. Habang naglalakad ang dalawa sa paligid ng farm, hindi maiwasan ni Michael na maalala ang unang araw niya dito kung saan naputikan ang suit niya. Kung gaano siyang nainis noon sa ingay ng paligid at kung kailan hindi niya na-appreciate ang ganda ng kalikasan noon. Ang laki na ng pinagbago mo, Manila boy. Puna ni Claire habang pinagmamasdan si Michael na masayang kinakausap ang mga bata sa farm. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, may magaling akong teacher dito. At ikaw yun. Sagot ni Michael habang kinukuha ang kamay ni Claire para magkadaupalad silang maglakad. Mabilis na lumipas ang mga buwan at naging usap-usapan sa buong bansa ang successful ng pareho nilang negosyo. Isang hapon, habang nag-i-inspect ang dalawa sa bagong tayong research wing ng farm, napansin ni Michael ang isang pamilyar na kulungan sa sulok ng lumang bodega. Claire, di ba ito yung kulungan na ipinahawak mo sa akin sa Cubao? Tanong ni Michael habang itinuturo ang luma at medyo may sira ng kawayang kulungan. Nandito pa pala to? Akala ko, tinapon mo na eh. Natawa si Claire at lumapit. Magkasabay nilang pinagmasdan ang kulungan kung saan nag-umpisa ang lahat. Oo, yan nga yun. At saka, hindi ko na pinatapon kasi yan yung nagpapaalala sa akin kung paano tayo nagsimula noon. Saad ni Claire. Marami rin kasing memories tong kulungan na to sa akin kaya mahirap ding bitawan. Sabagay, kung hindi dahil dyan sa kulungan, hindi rin man tayo magkakakilala. Natatawa namang sagot ni Michael. Dahil sa kulungan na yan, binahal mo ko. Banat pa ni Michael sabay kindat na naging dahilan ng pagpalo ni Claire sa braso niya. Alam mo, ang corny mo. Saad ni Claire dahilan upang magkasabay pa silang natawa. Pinagbasta nila ang mga bagong machine sa poultry habang naglalakad sa loob. Pero alam mo Michael, sobrang thankful ko sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Hindi ko kasi mapapalawak ng poultry kung hindi dahil sa tulong mo. Hindi ko talaga ina-expect lahat ng ito, kaya sobrang thankful ko sa'yo at sa tulong mo. Inakbayan ni Michael si Claire dahilan upang magkasabay pa silang napangiti. Deserve mo lahat yan, Claire. Nga pala, alam mo ba, yung mga business partners ko sa Maynila, hindi makapaniwala na naging ganito ako ka-relax. Sabi nila, ibang Michael na raw nakakausap nila. Mabuti naman kung ganon. At least ngayon, hindi ka na mukhang bulkan na palaging sasabog. Biro ni Claire. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Don Yuelco na may dalang malaking sobre. Baka sa mukha ng matanda ang sobrang tuwa. Michael, Claire, ito na yung mga final documents para sa international export permit natin. Aprobado na lahat. Sa susunod na buwan, baka karating na yung mga products natin sa Singapore at saka sa Japan. Masayang balita ni Don Yuelco. Success! Sigaw ni Michael habang nakikipag-high five sa matanda. Dahil sa sunod-sunod na magagandang balita, nagdesisyon si Michael na panahon na siguro para sa isang malaking hakbang. Nang gabing yon, inaya niya si Claire sa isang dinner sa tuktok ng isang maliit na burol sa loob ng farm, kung saan tanaw ang buong lupain at ang mga ilaw mula sa malayo. Bakit parang masyadong special yung dinner natin ngayon? May celebratory wine pa. Tapos, talagang nag-ayos ka pa ha? Puna ni Claire habang tinitingnan ang kanyang sarili sa suot na floral dress na binili ni Michael para sa kanya. Wala lang, gusto ko lang i-celebrate yung 6 na buwan natin. At saka, gusto ko lang sulitin tong katahimikan bago tayo maging busy ulit para sa international lunch natin. Sagot ni Michael habang nagsasali ng wine sa baso. Habang kumakain sila ng steak at pasta, napansin ni Claire na medyo malalim ang iniisip ni Michael. May problema ba, Michael? Tungkol ba to sa Singapore? Hindi, Claire. Actually, tungkol sa atin. Seryosong sabi ni Michael. Tumayo siya at lumapit sa pwesto ni Claire. Inilabas niya ang isang maliit na pulang box mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Claire na makita yon. Michael? Lumuhod si Michael sa harap niya dahilan upang mas lalo siyang kabahan ng mga oras na yon. Claire, nagsimula tayo sa asaran, sa sigawan sa loob ng bus, at sa away tungkol sa dumi ng manok. Pero sa lahat ng yon, ikaw lang ang nakagawa na baguhin ang pananaw ko sa buhay. Hindi ko na kailangan ng kahit ano sa mundo kung wala ka sa tabi ko. Claire de Jesus,
Will you marry me? Tumulo ang mga luha ni Claire. Hindi siya makapagsalita agad, kaya tumango na lang siya ng paulit-ulit bago sumagot ng, "Yes, Michael. Yes." Isinuot ni Michael ang singsing na may malaking diamante sa daliri ni Claire. Mabilis na tumayo si Claire at niyakap na mahigpit si Michael. Kinabukasan, agad na kumalat ang balita sa buong farm. Lahat ng mga tauhan ay nag-celebrate nang makarating sa kanila ang balita. Si Mang Teodor ay tuwang-tuwa na halos magpamigay na ng libreng itlog sa mga kapitbahay. Sabi ko na nga ba, Ma'am Claire, bagay na bagay talaga kayo ni Sir Michael. Sigaw ni Mang Teodor habang naglilinis ng poultry house. Salamat, Mang Teodor. Maghanda kayo dahil lahat kayo invited sa kasal namin. Sagot ni Claire. Naging abala ang mga sumunod na araw, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa wedding preparation. Gusto ni Michael ng isang malaking wedding sa Maynila. Pero nagkasundo silang dalawa na gawin itong simple lang pero mas makabuluhan. Sa huli ay nagdesisyon silang dalawa na gawin itong garden wedding sa mismong farm kung saan nagsimula ang lahat. Gusto ko, ibitado pati yung bus conductor. Tsaka yung driver na naghatid sa atin doon sa Batangas. Kung mahahanap natin sila. Biro ni Michael habang tinitingnan ng guest list. Seryoso ka ba? Baka mamaya kung anong isipin nila eh. Tawa ni Claire. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalo lang silang napalapit sa isa't isa. Sabay silang nangarap sa buhay na bubuuin nila habang patuloy pa rin sila sa pagpeprepara para sa kasal nila. Ready ka na ba, Claire? Tanong ni Michael habang pinagmamasdan ang ginagawang altar sa gitna ng farm. Higit pa sa ready, Michael. Excited na akong maging partner mo habang buhay. Sagot ni Claire habang nakasandal ang ulo sa balikat ng kanyang magiging asawa. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Lahat ay nakaredy na. Ang buong farm ay nababalot ng mga oras na yon ng mga puting bulaklak at mga simpleng palamuti na gawa sa kawayan. Hindi ito yung tipikal na kasalang nakasanayan nila sa syudad, pero para kay Michael, ito na yata ang pinakamagandang mangyayari sa buhay niya. Suot ang kanyang barong Tagalog na gawa sa pinya, hindi mapakali si Michael sa harap ng altar. Panayang punas niya ng pawis sa kanyang noo, kahit na napakalamig ng simoy ng hangin sa probinsya. Relax, Michael. Hindi na matataka si Claire. Biro ni Don Yuelco na nakatayo sa tabi niya bilang isa sa mga ninong. Kinakabahan lang po tito. Parang mas kinakabahan ako rito ngayon eh. Pag-amin ni Michael habang pilit nang umingiti. Nang tumunog ang wedding hymn, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng garden. Doon lumitaw si Claire. Sobrang ganda niya sa ayos niya at sa wedding gown na suot niya. Wala siyang suot na masyadong maraming alahas, pero sapat na ang ngiti at mga mata niya para makuha niyang atensyon ng mga bisita habang naglalakad siya. Habang naglalakad si Claire sa aisle, hindi napigilan ni Michael ang maluha. Nang makarating si Claire sa harap, kinuha ni Michael ang kanyang kamay at dahan-dahang humalik dito. You look beautiful. Bulong niya. You look nervous. Biro naman ni Claire na naging dahilan para magtawanan ng mga tao sa paligid. Hindi kalaunan ay tuluyan na ngang nagsimula ang seremonya. Nang oras na para sa exchange of vows, humarap si Michael kay Claire nang may seryosong muka. Claire, nung sumakay ako sa bus papuntang Batangas, wala akong ibang ginawa kundi ang magalit at mainis sa lahat. Lahat halos na madaanan ko, sinisinghalan ko. Lahat halos na makausap ko, kinagagalitan ko. Pero nagbago lahat ng yun na makilala kita. Ikaw nagturo sa akin ng lahat. Mula sa pakikinig sa mga tao, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ikaw ang lahat nagturo nun sa akin. Pangako, hindi ko pababayaan ang pamilyang itatayo natin. At hindi ko kakalimutan na dahil sa'yo, nahanap ko ang piraso ng sarili ko na matagal ko nang nawala. Mahal na mahal kita. Saad ni Michael. Sumunod naman si Claire na may halong tawa at luha. Michael, pasensya na kung naging perwisyo ako sa'yo noon. Salamat sa pagtanggap sa akin kahit na medyo talakera ako. At salamat din sa pagtanggap sa mundong kinalakihan ko. Salamat sa pagtulong sa akin na protektahan ang pangarap ni Papa. Habang buhay kita nga alagaan, Michael. I love you. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride.
anunsyo ng officiating officer. Sinalubong sila ng masibagong palakpakan at hiyawan ng mga bisita habang naglalakad palabas ng altar. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta ang lahat sa reception area kung saan nakahain ang pinakamasasarap na pagkain ng Bacolod. Masaya si Claire habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Alam niya kung nasaan man ang kanyang tatay ngayon, sigurado siyang masayang-masaya ito para sa kanila. Habang lumulubog ang araw, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mapag-isa sa veranda ng kanilang bagong bahay sa loob ng farm. Nakangiting pinagmamasdan ni Claire ang unti-unting paglubog ng araw. Bahagya rin siyang nagulat nang marinig niya ang pagbuntong hininga ni Michael sa likod niya bago niya naramdaman ang pagyakap nito sa kanya. So, Mrs. Del Rosario, anong plano natin para sa honeymoon? Tanong ni Michael habang nakayakap mula sa likod ni Claire. Kahit saan, basta kasama kita. Biro ni Claire habang tumatawa. Sa totoo lang, bala ko sana mag-road trip tayo, pero gusto ko, ako yung magdadrive. Sagot ni Michael. Nakangiting bumaling si Claire sa kanya na animo nag-aasar. Bakit? Ayaw mo bang ako ang mag-drive? Wala kang tiwala sa akin oh. Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko, ako magdadrive para sa'yo. Gusto ko, wala kang ibang gagawin sa biyahe, kundi ang magpahinga lang na magpahinga. Alam mo ba kung bakit? Kasi ikaw yung reyna ko. Banat niya pa. Pabirong umismid si Claire sa kanya, pero hindi niya rin naman naiwasang matawa. Ikinasal na tayo't lahat-lahat. Corny ka pa rin hanggang ngayon. Aniya na tinatawanan ni Michael. Tara na nga sa loob. Aya niya pa rito. Tatawa-tawa, ngunit magkasabay silang nagtungo sa loob upang balikan ang mga kamag-anak at bisita nila ng gabing yon. Hindi kalaunan ay nakabuo sila ng masayang pamilya kasama ang kanilang mga anak na mas nagpatibay ng pundasyon nila bilang isang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. Ang sabi nila, hindi naman daw mahalaga kung gaano tayo kabagal umusad o kung gaano karaming kamalasan ang dumating sa buhay natin. Ang importante kasi, kasama mo pa rin lumalaban ng taong dati ay kasama mo rin sa mga pinagdaanan mong hirap noon. Wakas,